Mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Biyernes, September 19. Ayan, project update tayo sa mga ongoing project. Ayan, bali mga karos, kukumpletuhin po natin yung ilan pa sa mga dapat na ikabit na accessories dito sa ongoing project natin dito sa Phase 5 na malapit na matapos. Siya nga pala mga karos, marami nga po palang marami ako nababasa sa comment na hinahanap po yung mga naguhukay dati na si Kuya Chris at saka si Kuya Ruel. Pasensya na kayo dahil hindi ko po kagad nasasagot, gawa na sa sobrang busy ngayon. Nababasa ko lang yung mga messages natin sa YouTube channel pagka uwian na. Siya nga pala, si Kuya Chris at saka si Kuya Ruel, noong mga panahon na kinuha natin sila, kinuha po natin sila bilang on-call. Ibig sabihin, pakyawan yung trabaho nila, kaya sobrang bilis nila maghukay. Pakyawan po yun. Tapos kung sakaling may bakante. Ngayon po kasi, priority talaga natin yung bilang ng mga tao natin. Kung papapasukin natin sila, may pagkakataon na absent naman yung regular natin na mga trabahante dito sa Lee & Aki Builders. Yan po yung sagot. Pero kung sakaling urgent, talagang kailangan po natin ng paspas na trabaho, bali malamang kunin po kagad natin uli sila. Pero sa ngayon po kasi kung bakit hindi namin po sila kinuha, gawa ng may mga trabaho rin po sila ngayon, may mga pinagkakaabalahan din. Ay mga karos, nandito tayo sa Phase 5. Samahan niyo po muli kami para makapagbigay ng update sa mga ongoing project namin. Let's go! Tara! Okay, good morning kila Sir Jason and Ma'am Krishna sa client namin. Good morning. Rigor, good morning po. Yan, bali ito yung mga nagawa kahapon. Tapos nagbigay po tayo ng idea tungkol po dun sa labor and materials dito sa stairs. Kapag in-improve po to, maraming pwedeng gawin. Pero yung renovation, marami rin pwedeng idea na pwedeng gawin. Kasi kung ano yung inabot natin dito, as is na yung sukat niya. Tapos kahapon, ayan, nakikabit na yung mga aluminum, kagaya nitong swing door sa vanity at saka dun sa screen door. Si Master Jojo nandun siya sa Tansa Garden. Yan kasi nagpapalayout tayo doon ng mga poste. Nung makakabalik po siya rito ng hapon, yan yung mga ipapakabit pa natin. Rain chute, floor drain, door stopper. Yan po yung ipapakompleto pa natin. So sa ngayon, more on painting pa hanggang sa matapos po si Kuya Rigor dito. Yan yung bahay. Linis na lang. Tapos dito makalat. Ay ipapahiwalay po natin yung pwedeng itapon sa basurahan at saka dun sa panambak. Yan, ipapahiwalay po natin sa kanila. So ito muna yung update natin. Punta tayo ng Phase 4 project. Tara. Ayan, nandito na tayo sa Phase 4. Yan, magandang araw po kila Ma'am and Sir sa client owner natin dito. Yung status naman ng panambak natin, buhangin, graba. Maganda naman po yung pagkakasalansan niya. So sa ngayon, tiis-tiis na muna sa ganito. Pero inobserbahan ko rin kasi nakaharang po siya rito sa may bandang sidewalk. Pero consideration lang naman na yan sa mga kapitbahay. Alam na po nila yan. Pero unti-unti kapag nabubuo na natin structure nito, unti-unti naman po yan malilinis at mababawasan. Rick, good morning Rick. Good morning po. Yan. Bali, halos lahat ng sanitary natin at saka water line nandito lang sa side corner. Itong extension na ginawa natin. Pagpasok dito, ang finish nito, magkakaroon po dyan ng isang pintuan, tapos isang pa L-type po na kitchen counter. Nandito yung lutuan niya, nandun yung lababo sa may gitna, nandun naman banda yung ref sa may bandang dulo. Yan, according sa layout naman ni Ma'am, pinaliwanag ko naman, nanghihingi pa siya rito ng laundry space. Kaso nga lang, imposible na po talaga. Hindi na natin may bibigay. Dito naman po, pag nagkaroon na ng asintada to, may mga ano na po rito, water line and catch basin. Yung floor drainage, kasama na rin po yan. Tam, good morning Tam. Good morning sir. Yan. Yan, marami pa tayong gamit dito. Simento, marami pa. Yan, nakapag flooring na rin. After ng flooring itong extension, tutuloy na po natin yung CHB laying ng mga asintada. So dito mapupunta yung location ng toilet and bathroom. Tapos itong space na natira, ayan o. Ayan, ganda, magiging part ng room. Dito, ang gusto ni client 3 bedroom, pero pag tiningnan nyo naman, hindi na kayang gawing 3 bedroom to. So 2 bedroom na lang po to. Yun na yung pinaka standard niya.
Ayan na. Pinapatanggal ko na rin po to kasi baka mamaya ipagpatuloy ni client yung mga renovation dito. At least dire-diretso na. Tama, okay na ako. Rick, sige ha. Sige. Okay. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Garden Villas Phase 5. Tapos dumaan na rin ako kay Secretary para makapagpa-fill up ng gate pass. Yan, syempre magpapasok ulit tayo ng materyales dito. Yan, project update tayo rito. Ayan yung mga kasama natin ha. Yun. Ayan yung poste natin. Tapos ito yung mga ipapasok natin na materyales. Hanggang ano naman to, hanggang Monday. Yan, maraming salamat sa secretary namin dito. Yan, napakabait sa atin. Yan, update. Itong area na to ang napili namin na location na kung saan pwede tayo maglagay ng mga hollow blocks, mga D5 muna. So sa D5, paikot po yan. Bali, ang total nito is nasa 10.5 16. Ang total po rito is 16 meters paikot, multiply by 3 meters naman pataas. So gagamit muna tayo rito ng kahit 60, kahit mga 600 pieces na hollow blocks na D5. So dito na muna. Yan, dito muna natin palalagay. Yan. Yan yung stockpile ng hollow blocks. Bali, kung bakit tayo napayagan dito, kinausap lang po nila client owner, yung dalawang may-ari, yan dyan banda, tsaka dito. Mas pinili na lang namin dito banda. Yan, dun ho kasi medyo maliit lang. Baka mag-landslide, mapunta sa kalsada. Ito medyo malawak-lawak pa. Ang usapan na lang, kung ano natin na inabutan, siya natin iiwanan para malinis. Yan, buhangin, madami. Ang ano namin, umonti kagad yung graba, dahil sa gravel bedding pa lang. Yan, halos maubos na. Okay, bati tayo. Epay, good morning. Good morning. Marvin, morning. Good morning. Rusty. Good morning. Kuya Boy at saka kay Master Jojo. Good morning. Yan. So ito na po yung inaasikaso nila dito. Yung pinaka layout ng ating mga poste. So sa poste natin, 8 pieces na 16mm. Tapos ang pinaka ano natin, stirrups, ang ginamit po natin dyan is yung 10mm. Bali may lateral yan. Ayan, bali additional na, may naiwan pa na ng tsinelas. Ayan, extra bar, parilya. Tapos syempre nakakasa dyan yung ating mga spacer, para hindi po siya nakadikit sa lupa. Ayan, ganun din dito. So bago magbuhos, maglalagay muna tayo ng solignum soil guard. Yan, bago tayo magbubuhos. Ano na po sila, 3 poste na yan naitayo rito. Yan, 3 poste. Sa plano, ito yung nadagdag, itong gilid. Kasi itong mga bahay na to, para makasigurado tayo, wala po yata itong mga poste. Lahat to, lahat buhos. Kaya kailangan maglagay tayo rito. Yan. Meron din dito sa kabila at saka rito. Yan. Ang mga karagdagang materyales na ipapadeliver natin dito, bali 60 na 16mm. Yan para sa biga. Tapos nagpadagdag na ako ng additional 100 na 10mm kasi medyo nagagamit talaga natin yung 10mm. Medyo marami talaga yan. Buhangin, ito ang advantage kasi may pauna na tayong buhangin. So hindi na tayo lagi magpapadeliver ng buhangin. Nakaalalay lang tayo sa graba. Yan, alambre at saka gagamit na kami rito hollow board. Tapos yung nakikita nyo mga dinala rito na na coco lumber, alalay na lang po yan. Ang alalay, pantukod. Yung sa hollow board, sa pamorma, ang combination niya yung tubular. Yan, halos sa mga susunod na renovation na malalaki, baka hindi na nga kami gumamit ng kahoy pa. Yan.
pa lang yung nalalagyan ng extra bar, itong dalawa. So lahat yan lalagyan natin. Mahirap buksan. Okay. Ayun. Magiging extension. So nakikita nyo na po, may pinaka magiging extension natin dito. Kaya kinakailangan natin magtayo ng extra poste pa rito, tsaka dito banda. Yan, extension. Tapos yung pinaka balcony dito banda. Yan, ito may extend din po natin to simula dun hanggang dito. Yan, so itong balcony na to hanggang dun. Yan. Tapos 1 bedroom. Sa 1 bedroom sakop na po natin yan, yung area na yan. Mukhang madaming buhangin na dumating. Pero kung titingnan kung matatapos to, baka magkulang pa nga eh. Siya nga pala mga karos, pinapupunta ko sila client ng mga 1 PM after break time. Yan, kasi lagi natin pinapaalala sa mga kliyente natin kapag ganyan, foundation, buhos, floor area, or minsan sa hagdanan, buhos. Pinapaalala lagi natin kung may alay ba or hagis barya para hindi makaligtaan. Yan, ito 4 na poste pa lang naman, pag 5, pang 6, 7, 8. So yun dun ho kasi may mga blocking pa para sa stock pile natin, kaya wala pang ginagawang hukay dun. So yan, pupunta po sila rito para makapag hagis ng barya. Tapos bago ho natin buhusan yan, before magbuhos, kailangan na treatment siya ng kahit mga at least 30 minutes. Yan, maglalagay tayo ng sulig ng soil guard dyan para sa anay. Soil guard natin. Idadagdag na lang tayo ng mga extra bar kagaya nito. Yan, extra bar. Tsaka dito. Yan, lahat yan lalagyan natin. Yan yung nakasikaso ni Kuya Boy. Sa pinakailalim, lahat naman to 10mm yung ginamit namin. Tapos yung distance nito 15 cm lang hanggang pataas. Yan, 15 cm lang. So common na ginagawa ng iba 20 cm, depende sa plano. Pero ito nakaplano 15 cm. Yan, matigas-tigas po yan. Tapos sa pinakababa 5 cm. Yan, 5 cm. Tapos tatlong pataas, 10 cm. Tapos the rest 15 cm na sa stirrups natin. Kasama na yung mga nakalateral. Yan, okay na po muna tayo rito. Babalik tayo ulit mamaya, mga bandang 1 PM. Tapos may kasama na tayong mga delivery. Papadeliver na rin tayo. Yan mga karos, after break time. Yan. Nandito na rin yung ibang tropa. Ako yung ibang bike? Ako. Yung naiiwan ko sa e-bike ko. Yung gate pass. Ay, pasa niya na. Thank you. Papagalitan tayo ng hard. Yan, nagpadala po tayo ng mga balde rito. 4 na balde yan eh.
Pakilinis na lang, medyo mabigat. Yan, mukhang malilate lang sila clients. Ang usapan kasi namin after break time po, maghuhulog po ng barya. Pero kahit sila na po yata ang bahala, mauuna na po tayo. Yan. Yan, maghahagis po sila kada column. Ngayon pala kayo magtitimpla ng ng salignum. Yan, bago bago magbuhos. Ayan, kinukompleto na ni Kuya Boy yung rito, yung pinaka extra bar. Yan, nagso-soil treatment na sila rito. Yan, kailangan din sana natin makausap sila client. Kasi sa generic plan, nandito yung pinaka septic tank. Yan, nandito. Kaso nga lang, dito mapupunta kasi yung dining space niyan. Then, napansin namin yung klibi ng tubo palabas ng bahay. Nakapabalik. Hindi siya nakaslope papunta rin sa may culvert line. Nandito yung pinaka septic. Ayan, hukay na nga namin So, ipapaalam natin to kung magkakaroon ng changes, may konting pagbabago. Kasi napakalaking trabaho po nito kapag in-adjust. So, kadalasan kasi kung nasaan yung pinakatangke, nandun yung pinaka-clean out. Ito kasi magiging dining area. Tingnan natin kung ipapa-adjust. Tapos, ang isa pang problema nga, itong tubo na to na lalabas papunta doon. Nandito yung bali siya, pabalik po yung pa-backfire yung tubig. Kailangan mo kasi ang slope niyan dapat hanggang dun sa pinaka culvert line. May mga ipapaliwanag din tayo sa kanila. Sakto paalis tayo. Ayun, nandyan sila client. So tara, entertain na rin natin. Yan na. Si Epoy. Poy, kala ko ba nakaabang ka dun sa baba? O baka mawala yung barya ha. Ayan, sige sir. Ingat pa, ingat. Ayan na. Oo. Tsaka may may lason na Na-applyan na ng lason. Pampaswerte. Malapit na yan. Paano na? Nandyan na Nandyan na yung truck. Grabe yung inahagis nila sir. Tigsa 10. Tigbe 20. Yan na yung delivery. Sakto. Alauna pasado. Thank you kay Ma'am Melanie. Isa. 5 meters lang lahat talaga. Pagtsaga na natin kuya. Materials. 5 meters lang ha. Isa. Meron na si Kuya Bay.
Ayan, okay na po sila client. Maraming salamat po sa time nila client owner. Yan, tayo naman. Ito na yung unang batch ng ating delivery. Yan, bali nakikita nyo yung mga tubular na yan, 1 and 1/2 yan. Hindi po tayo gagamit na ng mga cocolamber. So yan po yung gagamitin natin sa combination po ng frame ng ating pamoste at saka pambiga. Tapos hollow board na 1/2. Yan. Ito rin yung ginamit namin sa phase 4. Tapos sa graba, bali maximize lang kami sa sa space. Nag full blast kami sa buhangin, pero tingnan nyo naman sa graba, yan, pwede pa konti-konti. Yan, mas malimit naman po kasi gamitin na to. Sa first stage lang naman yung graba, sa pundasyon, sa flooring. Pero pag may mga hollow blocks na, more on mga buhangin na. Ayan, balik ulit tayo sa phase 5 project. Yan, nandito na si Master Jojo. Naghiwalay lang kami doon kanina sa Tansa Garden after po dumating ni client. Ito na lang na may mga pipinturahan dito. Tsaka yan, yung dating may pin light. Si Kerriger naglilinis na lang. Ito, puting-puti na. Kuya, samahan mo na rin ng pagkukut-kut ng tiles. No? Para malinis na tinga. Ito kasi madali lang linisin ito mga karos. Kasi tiles na glossy yan. Basa pa yan eh. Sige kaya. kaya. Malinis eh. Tapos may mga iba pa tayo mga accessories na dinala rito kagaya nito. Air vent. Tapos catch basin. Yan. Yan, dito si Master Jojo. Na pala yung dalawang pinto nakakabit na. Yan o. Pinto. Ano na lang po to? Yung wipe out. Yan, lalong gaganda yan pag pinahira ng wipe out. Si cabinet. Yan, mga pintuan. Kakabit na lang din po yung mga cabinet handle niya na mga binili natin. Tapos syempre, door stopper. Spring type yung ginagamit namin nila. Tapos dito may ilalagay pa po kaming frame para hindi po masyadong malaki yung siwang na. Ilaw. Ayan. Cabinet handle na lang pala. Yan, update din tayo rito. Ang hindi ko lang nakapuntahan ngayong araw is yung sa Riego de Dios project. Yan, at saka yung sa May Anyana. So, ito yung sa fence grills. Ayan yung design na ilalagay dito. Tapos ito naman po yung sa may block 15 lot 19 ito. Yan. So, halos natapos na nila Bilog at saka ni Adonis. Kulang na lang pala dito sa panggupna. Yan. Tapos na. So, ito yung update. Yan, bali, papakabit na natin ito bukas. Yun yung isa sa mga assignment natin. Yan. Para may gate na. Tapos, pa-applyan natin ang primer, then masilya. Tara. Dito naman po sa may 1519, ito buo na yung trench drainage natin. So, ang kombinasyon ng materials nito, 1 and 1/2 na angle bar. Tapos, square bar naman na 10 mm. So yung ganitong design, kapag yung mga tubig o yung tubig dito sa floor area gumapang dito, so masasalo niya lahat. Pero mas matibay kung yung design ng angle bar yung pag ganito. Yun nga lang, may lulusot na tubig. So pili ka na lang daw kung ano yung gusto nyo. So ito yung installation ng tiles. Ayan, 40 by 40. Yan. So sa septic tank cover natin at saka dun sa release ng washing machine. Yan, to follow na lang yan pagkahalos natapos na to. Tapos yung mga tiles na to is yung for TNB tiles. Ganda ng tiles ni client to, di ba? Yan. Lilinisin na lang to. Yan. Tapos yung ilan pa sa mga nakita nyo na fence grills at saka gate, dito po ilalagay yun. Okay. Hanggang dito na lang po muna. Tara. Ayun mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa walang sawa nyo po suporta. Yan, dito po sa aming channel. Siya nga po pala mga karos, nagpapasalamat din ako kila Sir and Ma'am dahil nabigyan po nila ng oras
yung kanilang unit dito sa Mayitan sa Garden Villas. Tsaka pala mga karosa, mga nagtatanong din pala kay Kuya Alden. Si Kuya Alden po ay nanggaling po sa operasyon. Hindi ko po alam kung naoperahan na po siya or tapos na. So alam niyo naman, kapag naoperahan po yung isang tao, marami pong bawal. Bawal po siya mapersa, bawal sa mga mabibigat na trabaho. Kaya wala po akong idea kung makakapagtrabaho pa siya or kung makakabalik pa rito sa Lienaki Villas. Ako rin naman po noon mga karos, nahirapan din akong makarecover nung naoperahan po tayo. Ayan, binabati ko na nga rin po pala ng happy birthday yung misis ni Sir Dom De La Rosa na si Ma'am Marlene De La Rosa na darating po na September 24. Yan, happy birthday po. God bless and more birthdays na pa. So paano mga karos, see you on my next vlog. God bless po tayong lahat. Ito paalam po.